Kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Akalain nyo naman, sa simula't-simula pa, number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nagmilagro isang araw, nilagay po nila ako number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo, ikaw walang hiyaan ng mga survey companies na yan. Naniniwala pa ba kayo dyan? Sipi-sipi ninyo. Merong isang media practitioner sa Maynila, babae, hindi ko nababanggitin ang pangalan, baka sumigat pa. Hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcoleta naging number 6. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayang katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng OFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako lang ang tinitingnan niya. Paano nangyari yun, sabi niya? Paano nangyari si Marcoleta ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakalimutan niya. Nakalimutan po niya napakaraming nagmamahal pala kay Rodante Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Ginawa, ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Umanda sila. Ito pong impeachment na kinakasan nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tumigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Malungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, gumawa po ako ng request sa ICC. Payagan nyo sana ako kahit ilang minuto lang makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po'y naging senador dahil sa tulong niya. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Naghintay po ako ng mga ilang araw. 1 linggo siguro o mahigit pa. Hanggang ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ibinigay na sagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na ba 3 minuto ay hindi nila ako bibigyan.
Anong klaseng justisya naman yung ICC na yan? Dito pa naman sa Europa, ang akala ko dito mas matatag, dito mas malinaw ang justisya sapagkat magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung 3 minuto o 5 minutong ihingin ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, mahawakan ko lang ang kamay, makita ko lang kung anong kalagayan niya. Sapagkat malaking bagay naman po para sa isang tao na kagaya niya. Hindi po nila ibibigay siguro sa akin. Ala, Tidjo. Mamaya po, magbabaka sakali akong pumunta ron, makita ko man lang yung lugar kung saan siya nakapiit. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat, hindi pa naman po tapos ang laban. Sa ngayon po, maghintay lang po tayo. Maging matiisin lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag nating isusuko ang laban. Nasa panig po tayo ng katwiran. Nasa panig po tayo ng batas. Alam ko po, si Pangulong Duterte malakas ang kanyang loob. Hindi siya papayag. Hindi siya masisira ng loob. Kilala ko yung tao na yun. Makikipaglaban siya para sa inyo. Kahit kanya ng kalagay niya, nakapiit siya, pero kayo ang inaalala niya. Kaya, huwag po kayong mawawalan ng loob, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Tatapusin po natin ang laban. Maiuwi po natin ang Pangulong Digong. Let's bring him home. Salamat po sa